Bakit ang taas, ang mahal ng gasolina ng Pilipinas? Karamihan po nito imported na yung ating mga langis. Pangalawa po, dahil nga po deregulated ang ating oil industry, the private oil companies can dictate at will kung ano po yung gusto nilang oil prices. Malaki po yung kanilang profit margin dyan. Doon po sa delay in declaring the national state of energy emergency, delay in the suspension of the excise tax. What do you think was the government trying to project? Bakit ho parang late sila, huling-huli? Yung gobyerno po na-delay sa pag-declare ng state of national emergency kasi they were trying to project confidence within the business community. Ayaw nilang magpanik yung business community at yung taong bayan. Hindi nga nagpanik, naghirap naman. I know as early as the 70s, alam na ng gobyerno na marami tayong pwedeng mapagkunan ng energy dito sa Pilipinas. We have hydro, geothermal, and then yung pinag-aagawan pa ngayong mga lugar sa West Philippine Sea. Alam nila na merong possibility na may gas reserves dyan. Tama ho ba na isipin na kung tutuusin, hindi naman nagkulang ang Diyos o ang kalikasan sa Pilipinas? Oho, tama Parang po naging yan. complacent tayo. Tama po yun. Sana po itong krisis na to maging wake-up call at magising na po ang gobyerno na kailangan po nating i-develop yung sarili nating energy resources dito sa Pilipinas and the government must take the lead. Cora, Yes. in the scheme of this confidential intelligence fund, parating pinag-uusapan, parating accountability issue. Anong impact nito sa ekonomiya? Anong impact na ito sa transparency? Actually, yun na nga ang problema kasi kung walang accountability, walang kumpiyansa. Di ba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP confidence index. So pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Okay, kung walang investors, walang trabaho. Eh ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000 students graduate every year from college. So kung walang investment, saan sila hahanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil kung ang langis is a basic commodity, okay, it takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa inflation basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na no? Oo, tatamaan pa rin yun, di ba? So, almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Okay? So, pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at saka diesel, di ba? So, papasok yan sa inflation, ang sweldo hindi tumataas. Okay? Yung presyo ng mga, sabi mo ng bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power mababa, tapos tataasan mo pa yung presyo. Kasi ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo mawala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Okay. Shouldn't we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, Yeah, so serve, ang dami come up with the nating security. mahihirap eh. Oo. Okay, so pag walang trabaho, walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? O sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin? Bakit hindi natin makuha ng tamang-tama? Ano ba talaga ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung
intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa mga Magkakaba ang mga sinasabi eh. Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is, ang tinututukan nila is yung politika, yung, like for example, itong impeachment, and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So, yun ang problema. Dapat, itong intelligence fund ng ating Pangulo, na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So, talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo, Malu, as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? In case matuloy yung gera. Wala di ba? Ngayon lang sila nag-iisip. Kumbaga, delayed reaction. Imbis na maging proactive, delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Mahirap yung uplift, ha? Pag hindi na uplift. Walang ngipin yun. Walang ngipin Sayang, yun. ma'am, yung sayang yung 4 billion intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi, meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict Yes. or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan nito? Pero scenario planning na correct, dapat. ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan tayo ngayon, nakahang tayo ngayon. Hindi natin maintindihan kung... So, ang question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence operations yon, yung pondo na yon? Kasi sir, So, yun ang question mark. noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full intelligence fund ng first quarter pa lang. 2025. Hindi ko alam kung anong paano actually, nangyari. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Baka lumabas naman. Oo. Alam mo, Malu, ang nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng gera. So, bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa at kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangang sabihin, pero automatic yun. Tawag lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Mayroong command center talaga na nakaset up, monitoring all these things. Ngayon, parang, kasi kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba, nagsabi si si Yusek Claire Castro, sabi niya, walang crisis. And then 2 days later, nagkaroon ng... Hindi nga 2 days On the same day. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya, walang crisis. Amo naman yung BFF ko. Di kaagad, sumagot ako. Pagdating ng mga 2:00, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So, yun yung Ang gabi, nagkaroon ng EO. Diba? Si So, Apli. coordinated ba sila? Parang hindi, no?